Scenes may not be suitable for very young audience. Parental guidance is recommended. Mula sa programang May Malayang Opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpid de gulat na pagbatikos sa mga tiwali at abusadong nanunungkulan sa pamahalaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Ka Junan Sures sa kanyang programang Batikos, Gulpe de Gulat. Ay nako, isang maganda araw po ng Martes, Luzon, Visayas, Mindanao. At siyempre sa ating aalalay, no? Aalalay baga. Ayan. Baka sabihin ni Christian, ginawa ko siyang alalay. No? Hindi po, biasum po tayo ngayon sa programa natin, Gulpid de Gulat. No? Ito po yung kabayan, kakampi, June Ansures. At sa mga kababayan natin, mga OFW na nakatunghay, nanonood po sa atin dito sa Kakampi Online, isang magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi. O sa lahat-lahat ng mga, sabi ni Christian kanina, may nag-aantabay ba sa iyo, Tajud? Meron. Yung pinagkakautangan ko ng 5-6. At siyempre sa ating, yung ating spokesperson ng Kakampi, si Ma'am Pineda Nicodemus. Ayan. At siyempre sa lahat-lahat ng mga suki nating nanonood dito sa kapisanan ng mga kamag-anak, ng mga manggagawang, migranteng Pilipino. Okay, sige po, bayan ko. Araw po ngayon ng Martes, kaya ito na sinasabi natin. Bago tayo magsimula, lagi tayo magpasalamat sa ating pong may kapal, sa panibagong buhay, sa panibagong lakas, may binibigay sa atin sa araw-araw. Pakikibaka, sa ating pakikika nga po'y pagsulong para tayo'y mabuhay. No? Okay po, sige po. Simulan na tayo. No? Simulan na tayo rito sa, para may kumakalimbang dyan, Christian, ha? Tignan mo, baka mamaya, yung aking sound na naman, kumakali-kalimbang. Okay, sige, bago tayo magsimula, no? Balita muna tayo. Balita sa iba't ibang panig ng ating bansa, particular dito sa lungsod ng Maynila. Balita mula kay kasamang Andy. Bago ko tumalakay, no, sa mga napapanahong issue. Ngayon November 16, balita mula sa police files tonight. Ayan. Nabakunahan sa Maynila 132% first dose. At second dose, 122%. Mula po yan kay Mayor Isko Moreno. Nalagpasan na ng Maynila ang 100% target na mabakunahan kontra COVID-19 sa mga kwalipikadong residente ng lungsod nang sumampa na sa 132% ang nabakunahan ng first dose at 122% naman ang second dose. Itong pahayag ni Manila Mayor at Aksyon Demokratiko Presidential Bet Isko Moreno na ipinaliwanag na kayang lumagpas na sa 100% ang mga nabakunahan ay dahil kasama na dito ang mga nabakunahan na mga non-Manilans, ibig sabihin mga taga hindi Maynila, no? Na dumayo sa lungsod para mabakunahan. Ayon pa sa alkalde, ang mass vaccination program na lungsod ay pinangunahan ni Vice Mayor at Dr. Hani Lacuna. At magpasa, ini-require na national government na 70% ng populasyon sa Maynila ay dapat mabakunahan. Idinagdag pa na base sa record ng Commission ng Election, ang total ng eligible population na edad 18 pataas ay nasa 1,065,149, habang sa Department of Health o DOH ay 1,351,487 lamang. Base sa pinakahuling ulat ni Lacuna, sinabi ni Moreno na hanggang November 15, kahapon yan, 2021, may total na 2,713,815 vaccine na non-administered sa Maynila. Sa kabuuan ay 1,459,426 individual
ang naturuan ng first dose habang 1,293,201 ang fully vaccinated. Ayan, no? Balita yan, kasamang Andy. O, lalabas pa lang yung balita niya bukas. At meron pa tayong isang balita na asan na yun? Mukhang natabunan po yung balita ko. Ito pa, no? Sabi ko na nga ba itong si Isko, daig niya yung masipag, no? Dapat kasi kailangan talaga, bukod sa masipag ka, maagap ka sa pagkilos. Ito po yung sinasabi natin. Sa rekomendasyon ng Interagency Task Force na probahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ito na sinasabi natin, na gawing voluntaryo na lang ang pagsusot ng face shield sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 3, 2, 1. Ayan. Habang sa mga lugar na sa ilalim ng Alert Level 4 ay nakadepende sa mga local government unit at pribadong establishmento ang pagbibigay ng mandato ukol sa pagsusot ng mga ito, itong face shield. Ngunit, mandatory pa rin ang pagsusot ng face shield sa mga lugar na sa ilalim ng Alert Level 5. Alinsunod ito sa memorandum na inilabas ni Executive Secretary Salvador Medialdea mula sa Office of the President. Yan po yung sinasabi natin. Yung balita po para sa araw po ng Martes. Okay, may isa pa ako. No? Mula naman po ito, pag-iingat po, no? Sa mga kababayan natin dahil mukhang tiwala tayo. No? Mukhang nagiging parang na tayo. Wala tayong pakialam. No? Wala nang pakialaman. Basta importante, kami nakakapamasyal. Di ba? Kami nakakaikot. Kami nakakapag-mall. Kami nakakapag-grocery. Kami nakakapamasyal. Kami nakakapunta ng Boracay. Kami nakakapunta ng Tagaytay at kung saan-saan pa. Kaya, kumbaga sa ano po, nawawala na po ng pag-iingat. Kasi, open na, hindi ba? Open na. Alert level 2. At may posibilidad pang maging alert level 1. Mukhang sinasabi nga, by December, baka alert level 1 na tayo. Bakit? Kasi, kailangan ng gumulong ang ating ekonomiya. Kailangan pumasok ng mga pagkakakitaan ating bansa. No? Pero, sabi nga po, ito, may balita po tayong isa na kung saan, nagbibigay din ng babala ang tumatakbong Vice President ng Pilipinas, no? Itong si Dr. Willie Ong. Na kung saan sinasabi niya, basahin ko po ito, no? Konting basa lang. Sabi, nagbabala si Dr. Willie Ong, posibleng paglobo ng COVID-19 cases sa susunod na 2 buwan. Ayan. Sa Europe ngayon, tumataas ang COVID. Tumataas siya ng 10%. Ang sa Europe ngayon, tumataas uli ang COVID. Sa Europe, tumataas ng 10% ang namamatay at ang kaso nila ay tumataas ng 50%. Sa Germany, nasa 4th wave o 5th wave na silang tumataas. Sila ng 40,000 cases. Napupuno uli ang ICU nila. Nagkulang sila sa health workers. Sa France, tumataas na rin, sabi ni Ong. Ito'y nagsalita na ang World Health Organization. Amerika, maghanda na kayo. Papunta na yan sa inyo. No? Sinasabi nga, pinapalagay po, ang Pilipinas, baka sa loob ng 2 buwan, baka tumaas din ang kaso ng COVID-19 natin. Ito'y babala, no? Ni Dr. Willie Ong, na kung saan nakadepende siya doon sa sinabi ng World Health Organization. So paano gagawin natin, mga kababayan? Alam po natin na ngayon po nagiging walang paki ang ating ibang mga kababayan na para nakawala sa koral, di ba? Meron na po nagka-out of town, no? Meron na mga nagpupunta sa iba't ibang lugar, nagpupunta ng Boracay, nagpupunta ng Tagaytay, kung saan magagandang po'y pasyalan. No? Nakalimutan po natin na ang COVID nasa tabi-tabi lang. At meron nga po, 2 taong bata. Ito yung balita. No?
na kung saan dinapuan siya ng COVID-19. Oh. Ito po malaking ika nga po pangangamba na naman na tila, no? Na tila po nagiging pabaya na tayo sa ating kalusugan. No, dahil ang mga bata, ito yung 2 taon pagkakalam ko 2 years old yung bata. Hindi mo siya pwedeng kasing lagyan ng ng face mask, di ba? Maiirita yan yung mga batang ganyan. So pumunta ng mall, di ba? Dumayo ng mall, namasyal ng mall, kumain sa mall, namili sa mall, ayun. Doon nadali. Doon nakapitan. So mga kababayan, ito yung lagi natin sinasabi. At lagi kami nagpapaalala ni Kajik Ortiz ng Truth and Knowledge dito po rin sa programa natin sa Kakampi Online. Lagi kami nagbababala, lagi kami nagbibigay ng pasubali sa mga kababayan natin na hindi kung tayo may bakuna, anting-anting yan. Agimat yan para hindi ka kabitan ng COVID. Kakapitan ka pa rin ng COVID. Nandun pa rin yung panganib. No? Ang ikangay maganda lang niya sa bakunado, hindi ka magiging critical. No? Hindi mamamatay ang isang pasyente kasi may panlaban na. Paano po yung mga bata? No? Lalo sinasabi nga, ang pinapayagan pa lang ng ating gobyerno, yung 12 hanggang 17 anyos na mabakunahan para may panlaban sila sa COVID-19. So, pero yung mababa po, no? Yung gaya na sinasabing 2 taon, wala pong walang panlaban yan. No? Nakaamba po sa panganib. Below 12, di ba? 11 hanggang 1 year old. Oh. Yan po magiging panganib para sa kanila. Kaya siguro, panawagan natin dito sa ating programa, sa Kakampi Online, no? Na mag-ingat. Mag-ingat po ang ating mga kababayan, lalo na yung kanilang mga anak. Ingatan po nila yan. Ang sinasabi nga po ito may nabasa nga akong balita. Basta raw may guardian na kasama, okay lang. No? Na sumampa o mag-LRT na o mag-MRT na yung mga paslit. Basta may kasamang guardian. Sa akin po ba yan, no? Bilang ika nga po nagmamahal sa mga anak, sa apo, ingatan natin yan. No? Hindi naman natin pwedeng idepende ang ating sarili, ang ating pamilya, sa mga angunahing concern yan. Yung ekonomiya, no? Para bumalik yung negosyo rito sa Pilipinas. Hindi na po siguro magiging parang pagmamalasakitan ka pa. No? Bagamat sinasabi po, panawagan ng gobyerno, pagpabakuna, hanggang dun lang. Pero para isakripisyo, naputol po yung sinabi niyo tungkol sa LRT, tumalon po. Sino ba tumatalon dito? Okay, no? Yung sa LRT po, ulitin ko po, no? Dahil po yung guardian, basta may kasama pong guardian, pwede na pong umakyat o sumakay ng LRT o MRT. Doon yata naputol yung dinidiscuss ko. O balikan po natin. Kasi ang pag-asenso po, ang pag-unlad ng bansa, nakadepende na po sa ekonomiya. Maiiwan tayo ng ibang bansa. Maiiwan ang Pilipinas sa pagbangon. Kung halimbawa, hihintay natin si Juan, diba? At si Pedro. Si Juan na walang pakialam, si Pedro na hindi nangingialam. Kaya ang focus ng gobyerno rito, may panganib man, kailangan bumangon ng ekonomiya. At ang tanging panlaban ng kababayan, bakuna. Bakuna at bakuna. Yun lamang po ang pwedeng gawin ng gobyerno. Lahat tayo magpabakuna, lahat ng tao magpabakuna, kaya marami nga pong marami na pong ginagawa ang ating pamahalaan. Bagamat sinasabi nga, labag sa karapatang pantao, yung mga sinasabi, di ba? Ang sinasabi nga walang ayuda kung walang bakuna. Walang bonus
kung walang bakuna. O, walang tatanggap na empleyado kundi bakunado. Bagamat sinasabi nating labag sa karapatan ng pantao, yun na po eh. Yun na po yung gustong pairalin ng gobyerno. Dahil nga po, ang pinangangambahan, yung paglobo. No? Ang paglobo ng COVID-19, gaya nga po na sinasabi ni Dr. Willie Ong, na mismo World Health Organization na nagsasabi. Lalo na kanina, nabasa natin. Sa China, mukhang lumolobo na naman ang kaso ng Delta variant nila. Ang pinangangamba nga, baka makapasok na naman po rito sa Pilipinas. Dahil open city ang ating bansa, no? Open, lahat pwede pumasok, pwede lumabas. Kaya mangyayari, mga kababayan, yung pinangangamba nga po na paglobo na naman itong COVID-19. So yung nga pong kinatatakot natin sa loob na susunod na 2 buwan. December, January. No? Tapos ng January, February, mararamdaman mo yung sinasabi ni Dr. Willie Ong. Kung hindi tayo mag-iingat, na posibleng lumobo ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. So, sa atin po, lagi natin sinasabi, mag-ingat. Takambal po ng pag-iingat natin, ekonomiya. Kapag walang ekonomiya, walang trabaho, walang hanap buhay, walang pagkain. Hindi ba? Yun po eh. Hindi ka nga magkaka-COVID, mamamatay ka naman, wala kang trabaho, wala kang kakainin. Kaya po yung sinasabi namin lagi ni Kaji Cortez dito sa programa namin sa Kakampi Online, kakambal po ng pag-unlad, ng pagbuhay uli ng negosyo sa Pilipinas, bakuna, ekonomiya. Kaya po yung programa natin, politika, ekonomiya, at iba pa. Yan po yun. Okay, sige, bayan ko. Lipat naman tayo dito sa usapin ng politika. Kahapon, substitution. Last day ng substitution. November 15. Alam niyo, mga kababayan, no? Nakita natin yung dumi ng politika rito sa ating bansa. No? Huwag ka malikot. Gumagalaw eh. Nakikita natin yung nawala tuloy ako. Yung nangyari po, yung pangyayari na gaganap dito sa ating bansa. Politika, yung dumi, yung kababuyan ng mga yung mga politikong trapo. No? Yung pong eleksyon, gaya po ng madalas natin sinasabi. Isa pong yan eh. Isa pong parang sinasabi natin na ito'y makabuluhan na pangyayari po sa bawat bansa, partikular sa Pilipinas. Ito po yung makabuluhang pagkakataon na ang bawat Pilipino makakapamili ng mga lider ng bansa. Makakapili tayo ng totoong mga kandidato. Yung bang may malasakit sa bansa, may malasakit sa taong bayan, may pagmamahal sa bayan, may pagmamahal sa kapwa, at pagmamahal sa Diyos. Kaya yan po makabuluhan. No? Ano po yan? Kumbaga minsan po sa loob ng 3 taon, 6 na taon, nagsasagawa ng halalan. Ang halalan na yan, mga kababayan, ginagalang, no? Dinadakila. Dahil sabi ko nga, madalas din natin sabihin, ang boto natin, kahit tayo'y pulubi, makakapantay tayo sa bilyonaryong tao. Pinakamayamang tao, no? Makakapantay ng boto ng isang pulubi. Sagrado yan. No? Yan yung sinasabi natin. Ang eleksyon, sagrado.
Ngayon, sa nangyari po kahapon, sabi nga po alam natin marumi ang eleksyon, di ba? Kasi nga maskin nga ito si Senator Bongo, di ba? So, ngumangal-ngal pa siya. Umiiyak pa siya sa harap ng madlang people, sa mga national TV, di ba? Sa camera, di ba? Talagang ngumangal-ngal siya. Ang sabi niya, marumi raw ang politika. Ang tanong natin mga kababayan, sino ba nagparumi? Sino ba bumabol ng eleksyon sa ating bansa? So, kita niyo po yung substitution kahapon. Di ba? Ako'y naniniwala. Dapat lang talagang meron mang batas para sa pagpapalit ng kandidato. So, kung ang kandidato namatay, no? Papalitan yun. Kundi ng kanyang kamag-anak, ng kanyang kapartido. Automatic yun. Pag namatay ang isang kandidato, no, sa kanyang larangan na tinatahak, ang kanyang ang papalit sa kanya, ang papalit sa kanya, kundi ang kanyang anak o kapamilya na kandidato ay yung mismo kanyang kapartido. Yun po yung batas. Yun po yung batas ng COMELEC. No? O kaya, na-disqualified. Ayan. Pwede po yun. Pwede magpalit. Substitution, papasok yan. Nasa batas po yan ng eleksyon Nasa batas yan. Pero, kapag ang substitution inilagay mo sa personal na pangangailangan mo, foul yun. No? Foul yun. Halimbawa, nag-file ka ng certificate of candidacy mo. Ang pinail mo, tatakbo kang mayor, tatakbo kang congressman. No? Yun ang pinail mo. At dapat, kapag yun ang pinail mo, yun ang tatakbuhin mo. Maliwanag, di ba, mga kababayan? Kasi yun ang pinail mo Yun ang gusto mo. At bago ka mag-file ng certificate of candidacy, iniisip mo muna yan. Hindi isang araw iniisip yan. Pinag-aaralan yan. Pinag-aaralan yan ang pagtahak mo sa politika. Inaaral mo yan, iniisip mo yan. Minsan nga, hindi ka pa nakakatulog Minsan, naghihintay ka pa ng sign. Hindi ba? Kasi nag-aatubili ka ang tumakbo. Humingi ka ng sign. Ano ba yung sinyalis? Ano ba yung pwede kung nagdadalawang isip ka? Tatahak ba ako sa larangan ito o hindi? Kasi ang iba nagsisimba pa, hindi ba? Naglalakad pang paluhod yun sa Quiapo. Naglalakad pa ng paluhod dyan sa mga simbahan. Humingi sila ng kasagutan. O nagdududa sila sa kanilang pagtakbo. Hindi po ba? Humingi sila ng liwanag sa Panginoong Diyos. Yun po yung mga matitinong kandidato. Yung maayos sa kandidato. File ka, sabi nga mahabang panahon niyang aaralin mo. Di ba? Bago ka mag-file, di ba? Buwan may taning, di ba? May taning. At pagdating ng taning na yon, doon ka magpapile ng certificate of candidacy. Hindi ba? Nung mag-file ka, pinail mo as in mayor. Hindi ko ba? Ngayon, tatakbo ka. Nag-file ka. Dahil yun ang gusto mo. Di ba? Dahil kagusto mo yung tumakbo ka Inilagay mo sa certificate of candidacy mo, takbo kang mayor. Takbo kang presidente. Takbo ka vice president. Takbo ka senador. Di ba?
Yun ang nilagay mo sa certificate of candidacy mo eh. Ngayon, may batas na nakasaad, no, sa regulasyon ng eleksyon. So, mga kababayan, pagdating ng tinakdang araw, gaya nito sinasabing substitution, is November 15, mga kababayan, hindi sinasabi ron, no, hindi sinasabi ron na pag nag-file ka ng kandidatura mo as a mayor, sasampa ka sa mas mataas na posisyon dahil nagbago isip mo. Hindi ba? Nagbago ang isip mo, ay, ayoko pala ng mayor. Gusto ko pala vice president. Hindi ba? Ang liwanag po na sinasabi po doon sa Omnibus Election Code. So, kapag ang isang tao namatay, nakapartido mo, kamag-anak mo, palitan mo. Pwedeng palitan yun. O kaya na-disqualified yung papalitan mo. Yun po nakasaad dun eh. Pero nang mag-file ka, ng mayor, gusto mo pala, vice president, bakit hindi vice president ang pinail mo? Hindi po ba? Ang liwanag, hindi po ba? Meron naman. O, nakaabang. Hindi ako kakandidato. No? Gaya ni Roque. Ni Harry Roque. O. Ang sabi niya, mananatili siyang tagapagsalita ni Pangulong Duterte bilang presidential spokesman. So, ang ginawa niya po, nag-resign siya ngayon. Kasi hindi niya nakuha yung gusto niya na mapili o manominee bilang isa sa international law commission. Sabit siya ron hindi siya na-nominee. Hindi siya napili. Lagapak, kumbaga sa pumapa, nag-aaral, bagsak. So ang tangi niya naiisip, para makabawi siya, hindi pagpili sa kanya sa International Law Commission, ito yung ginawa niyang stepping stone ngayon. Ang mag-senador. Tignan niyo po mga kababayan, di ba? Meron nag-file ng kandidatura, isang abogado rin po hindi ako nagkakamali Nag-file, pero yung nag-file na yun, hindi pala desididong tumakbo. No? Hindi pala siya desididong tumakbo. No? Ang kanya palang layunin, pagdating ng November 15, yung substitution, may papalitan siya. Yun po. Ito yung nakita natin yung resulta. Pinalitan po siya ni Attorney Harry Roque na lumagapak sa ILC, International Law Commission. O dahil sabit siya ron, bagsak siya ron, eto nakita niya, teka muna, hindi ako pwede sa ILC, magsisenador ako. Hindi ka naman nag-file. Ang ginawa mo, meron ka palang lihim may lihim kang agenda. Meron kang pang substitute. No? Meron kang pamalit. Hindi ako mapipili sa ILC, magsisenador ako. Hindi ba? O ano tawag po diyan? Panggugulang. Di ba? Ika nga po, bukod siya panggugulang, pambababoy. Pambababoy, sa ika nga po itong ginawa mo sa eleksyon. Yung ika nga pagbabalahura mo. Dakilang po yan, dakilang okasyon. Dakilang araw yan.
Oh. Ano pa? Sino pa yan? Sino pa yan nandiyan? Punta natin si Bato. Si De La Rosa. Kung ako po, para sa akin, opinion ko po, hindi ko iboboto yan. Hindi ko iboboto si Bato. Isa rin po sa bumababoy po ng ikangay dakilang ikanga po pagpili sa eleksyon. No? Yung dakilang araw po ng ikangay karapatan ng bawat tao. Sinasalaula nito mga tao ito. Si Bato, alam naman po natin, na hindi talaga pantakbo ito ng Pangulo, hindi ba? Na file ito. Maliwanag din sa sinabi niya. So, tinulak siya ng partido, tinawagan siya na alas 3 ng hapon, at kung magkaplano tumakbo si Sara Duterte, bilang Pangulo, ibibigay niya. Di ba? Ibibigay niya. So, ibig sabihin, mga kababayan, wala sa puso. Wala sa puso. Ang nasa isip nila, yung kapangyarihan, manatili po sila. Sila ang tawag dito. Hindi po ba? Sila lang. Parang ganun eh. Hindi ba? Sino pa? Sino pa? Puntahan natin. Pangulo pa naman ng bansa. Isa rin sa sumasalaula ng batas ng eleksyon sa Pilipinas. Sabi ko nga, kung talagang pairalin yung batas, may ginawa po siyang batas. Siya, executive order, nakalimutan ko lang yung number. Yung pagsisinungaling, mabigat po yun. Yung batas na ginawa nitong si Duterte, si Pangulong Duterte. 12 taon. Ang dami siguro makukulong, no? Kung talaga ipatutupad ko. 12 taon, may 1 milyong multa sa mga sinungaling. Diba sa English na pagsisinungaling sa batas na yan? Perjury. No? Naalala ko pa yung kaibigan kong reporter. Na-demanda yun. Sabi nga, medyo natatakot eh. So, dahil yung sinampang kaso sa kanya, perjury. May kulong. Ang pagkakaalam ko, mahaba-habang kulungan niya. No? Yung nga sinasabi ni Duterte, 12 taong pagkakakulong. Plus 1 milyon na multa. Eh kung wala kang pera, di bubunuin mo yung 12 years sa loob ng kulungan dahil lamang po sa pagsisinungaling. Tignan niyo po. Tignan niyo po yung ginawa po sa ating kababuyan sa eleksyon. Walang magawa ang COMELEC. Kasi kailangan gumawa ng batas ang Kongreso para itong substitution mawala na. Diba? Si Senator Gatchalian, nag-aano na rin yan. Nag-file na siya ng batas para yan substitution na yan, mawala na yan. Ganon din si Isko Moreno. Sabi ni Isko, kapag ako'y nanalong presidente, ipagbabawal ko yung substitution na yan. Binababoy. Sinuchubibo. Tinotolongges ang karapatan ng mga tao. Isipin niyo po ito. Babalikan ko po yung 12 years sa loob ng kulungan, 1 milyong multa. Kung pairalin po yung batas na yan at i-apply dito sa mga nag-file ng mga kandidatura nila. Kahapon, ang daming makukulong. Unang-una na itong si Pangulong Duterte. Siya may gawa ng siya yung gumawa ng batas niyan. Batas sa mga sinungaling. Hindi ba? Ano sabi ni Duterte? Okay na, pagod na ako. Gusto ko na magpahinga. Gusto niya na raw magpahinga. Magpahinga ka. Pero iba bayan, di ba? Ano ngayon po? Nag-file. Ang masakit, hindi pa siya mismo nag-file. Meron pong abogado, minutusan pa siya para mag-file ng certificate of candidacy niya bilang senador. Alam niyo po mga kababayan, kung tayo pare-pareho mag-isip, hindi ko sinasabing matalino, hindi po. Ang karapatan kasi natin, natatapakan.
ang karapatan natin, binabagoy. No? Sabi nga po, itong eleksyon, isang dakilang araw ito para sa mamamayang Pilipino. Tignan niyo po yung mga nasa gobyerno natin, kung ano ang ginagawa. Diba? Binabalahura po eh. Pinaglalaroan nila. Pinaiikot nila. Kaya nilang paikutin sa kamay nila. Itong ika nga po yung eleksyon. No? Nakakaano po, nakakadungkot. No? Pinapayagan ng Pilipino na gawin ito. Yung karapatan natin, asasalaula. Kita niyo po, babalikan ko lamang po si Roque sa International Law Commission. Hindi siya pinaporma po sa New York? Hindi ba? Hindi siya pinaporma ron. Bakit? Mismo kinundi na siya ng mga Pilipino ron eh. Sa Amerika, sa New York City. Kinundi na siya, pinrotesta siya. Dahil ikaw hindi karapat dapat diyan sa ILC, hindi ka pwede diyan. Di ba, pinrotesta siya rin. Sinugod siya, pinamukha sa kanya. Na hindi ka karapat dapat sa ILC kasi ano yan eh, kinakatawan mo ang Pilipinas. Kung di po ako nagkakamali, nasa 150 ano yan, mga abogado na dinadakila ng bawat bansa. Tumatayo siya sa batas. Kaya nga, isipin nyo, international law commission. Sabi nga po, pang buong bansa, pang buong mundo eh. Isipin mo mapabilang ka riyan. Kung ako po Pilipino, at mayroong isang manonomini na Pilipino na karapat dapat, isa po kung nga po magpupursige. No? Magpupursige, ipagsisigawan ko, Pilipino yan. Dapat meron pong isang Pilipino na maupo, umanomini dyan sa ILC. So, ano po nangyari? Sabi nga po, isang sampal at kahihiyan ang inabot po ni Harry Roque. Mismo ang Pilipino ang kumundi na sa kanya na hindi ka karapat dapat yan. Hindi ba, mga kababayan? Mismong mga kapwa mo Pilipino ang galit na galit at nananawagan sa International Law Commission sa pangkalahatan na huwag manomini. Masakit yun, mga kababayan. Sa ibang bansa po yun, meron pa nga sa ibang bansa yung mga corrupt official. Inilalaglag po yan sa basurahan. Iniuhulog sa basurahan yan. Ganun po yun, mga kababayan. Meron pong mga ganung mga nga po ugali sa ibang bansa. Pero dito sa Pilipinas, harap-harapan, sinasalaula, binababoy ang karapatan ng bawat mamamayan. Kita niyo po yung COMELEC. Isipin niyo po yung COMELEC. Nasalaulain mo yung pagboto, pagpili. Gawin mo, babuyin mo yan. Di ba? Tapos itong mga kababayan, hindi naman lahat. Tuwan-tuwa pa eh. Tuwan-tuwa pa na sinasalaula ang halalan dito sa ating bansa. Ang COMELEC, ang Commission on Election, nababalahura, no? Sinisira. Kaya po nakakalungkot. Parte po tayo rito eh. Parte po tayo. Nakakalungkot nga, marami pang mga ibang Pilipino. Napikit yung mata. Bakit? Maring binabayaran. So, ano pa? Maring hindi siya mulat. O maring masyadong iniidolo yung kandidato. May mali, pero tanggap niya yung kamalian. Alam niyang walang niya, pero tinatanggap niya yung ginawalang niya siya.
Sinabihan ka ng tanga eh. Di ba? Tanggap mo pa rin eh. Sinabihan ka na nga stupido. Tanggap mo pa rin. Mga kababayan. Kaya nga po ito yung karapatan ng bawat Pilipino. Sa 2022, national and local election, presidential and local, makakapamili tayo ng mga totoong kandidato. Para sa akin, mga kababayan, itong mga bumaboy po sa substitution na to, yung bumalahura, hindi ko iboboto yan. Hindi ko iboboto yan. Kasi ngayon pa lang, nanloko na eh. Ngayon pa lang, nagsinungaling na eh. Lalo na pag nakaupo yan. Di ba? Lalo na kung nakaposisyon na yan. Nangyari na po eh. Nangyari na po. Nasubukan na natin. 6 years ito. 6 years. So isipin nyo po. Kasi po, ang pagiging ikangapay presidente, yan po yung patungkulan na para sa bayan. Patungkulan para makapaglingkod ka. Hindi ka boss. Hindi ka boss. Ang boss mo, ang sambayan ng Pilipino. Pero ano nangyayari mga kababayan? Itong niloklok, nung ibinoto, itong si Duterte. Harap-harapan na rin po mga kababayan. Teritoryo ng Pilipinas. Hindi ba wala sa magawa sa China? Bagkus sinasabi niya, sana maging probinsya tayo ng China. Di ba? Yan po, isa na pong sabi ko nga, kung wala pong COVID, walang pandemya, magkakagulo na po sa kalsada, sigurado sa dami ng protesta. Sa dami ng protesta, magkakagulo na siguro para ika nga ibenta mo. Ang daming mga bayani, mga ninuno natin, si Rizal, si Mabini, si Andres Bonifacio, si Macario Sakay, ng mga nagbuwis ng buhay yan, di ba? Sila Aguinaldo, di ba? Nagbuwis ng buhay yan para sa bayan. Pagkatapos tatayo kang presidente, sasabihin mo sa mga mananakop, sige, gawin nyo na lang kaming probinsya ng China. Hindi po ba? Bakit pa tayo may bayan? Kung ganun lang pala ilalagay natin sa Pangulo ng bansa, ilalagay mo, ibebenta mo yung Pilipinas. Pagkatapos, di ka pa nasihan. Ang tingin mo talaga sa sarili mo, talagang hari ka ng mahari o Diyos. Dahil pati Diyos, hindi mo na rin pinatawad. Di ba? Baka nakakalimutan yung sinabi ni Duterte. Minura niya yung Diyos, yung nakadipa, di ba? Si Jesus Christ. Minura niya, di ba? Tawag niya rin. Di ba? Kung siya daw yung nakadipa rin, nagmura pa siya, di ba? Tinatawag ng mga Hudyo, utusan niya yung kidlat. Pakidlatin, pamatay lahat yung mga Hudyo. Dahil pinabayang takuin. Pinapakusip ko si Jesus Christ. Yun mo dapat pare-pare naman tayo Katoliko, hindi ba? Hindi naman tayo pagano, hindi wala tayong Diyos. Pare-parehas tayong Katoliko. Pare-pareho tayong naniniwala sa Diyos. Ang Muslim may Diyos. Walang taong walang Diyos. Maliban sa demonyo, siguro. Magmumura sa Diyos, demonyo. Mari po yun. Nasubukan na natin mga kababayan. Naglagay tayo ng totoo na akala natin totoo. At siguro kayo po. Kasi ako hindi ko pinagsisisihan ng boto ko. Kasi hindi ko binoto si Duterte. Kaya hindi ako nagsisisi. Nakakapagsisi din yung 16 million. Kasama sila sa minumura. Sinasabi na stupido. Kasama sila sa sakripisyo na nangyayari po ngayon. Kasama rin yung anak nila na napatay sa tokhang. Hindi ba? Ganun ganun senaryo po. Ganun po yung nangyayari po sa ating bansa. Ang pinag-usapan natin dito yung eleksyon, na pagpili ng tamang kandidato. Pagpili na karapat-dapat, na iluklok. Sabi ko walang yana po yung mga naunang presidente, pero mas walang yana po ito si Duterte. Mas grabe to, bayang ito. Hindi ba? Maski yung mga nasa paligid niya, hindi naman lahat. Grabe rin, di ba? Kung makapagmura.
Yung kapangyarihan, pinahiram lang yan. Darating at darating ng araw, aalis at aalis ka dyan. Maliban lang ito ginagawa nito mga talongges na to. Dapat, sabi ko nga po di ba? Tapos ka na Naging presidente ka na, pahinga ka na. Ikaw na rin nagsasabi, pagod ka na, pahinga ka na. Pero hindi nasarapan Gusto naman po maging senador. Kung hindi tumakbo yung Sara Duterte, baka vice president pa tinakbo nito. Nagkaroon pa ng konting delikadesa. No? Dahil nasa batas o wala sa batas, para yung Duterte maglalaban bilang vice president. Kundi mag-give way, itong si Duterte, nakakahiya. May konti palang hiya itong si matandang Duterte. Dahil yung sabi ni Baton, di ba? Yung kawawa naman itong matanda, nakikiusap. Na alam na tumakbo siya, makakalaban niya. Yung mismo nasa kapartido niya. Kaya kawawa naman itong matanda, pinatutungkulan niya si Duterte. Matanda na tawag niya, hindi na presidente. Kita niyo po yan mga kababayan. Ang sinasabi natin dito, umatras Pero ang gusto niya, vice president. Vice president na tinatakbo ng anak, magsasabong sila, Duterte versus Duterte. Di ba? Nakakahiya po yun. Maliban na lang talaga, kung talagang kasing kapal ng adobe pag bumukha mo, hindi ka atras. Maglalaban kayo magtatay. Di ba? Sara versus Digong. Apelido, Duterte. Kaya nagkaroon ng konting delikadesa. Umatras. Senador na lang. Pero ganun pa man, mga kababayan, ang kanilang gusto, huwag mawala sa pwesto. Tataka nga tayo, no? Nakaka-addict pala yung posisyon sa gobyerno. Kasi kapangyarihan Kapag nawala ka na dyan, ordinaryong tao ka na rin. Diba? Parang ka na rin si Junang Sures. Ordinaryong tao. Parehas na tayo. Wala ka ng bodyguard. Magbabayad ka na ng bodyguard mo. Ngayon, kung nasa gobyerno ka, libre bodyguard mo. Tawag mo sa pulis hindi na pulis ng hindi na Philippine National Police Hindi na pulis ng Republika ng Pilipinas Pulis ko ang tawag nila. 'Di ba? Imbes na Armed Forces of the Philippines, ang tawag mo na sundalo ko. Wala na sundalo yung Pilipino o yung Pilipinas o yung Pilipino. Sundalo mo na. Sundalo ko. Pulis ko. 'Di ba? Yun ang naririnig natin Hindi na pulis ng Republika ng Pilipinas. Hindi na PNP, Philippine National Police. Wala naman nakalagay doon ng Philippine National Pangulong Duterte. Meron ba nakalagay ron? Sa Armed Forces of the Philippines, may nakalagay bang Armed Forces ni Pangulong Duterte? Wala, di ba? Ang nakalagay doon, Armed Forces of the Philippines. Hindi Armed Forces of Duterte o Pangulong Duterte. Tayo nagpapasahod dyan Tayo nagpapalamon dyan Tayo nagpapakain dyan Taxpayer yan Tayo taxpayer, pinasasahod natin yan sa pamamagitan ng buwis. Hindi pera ni Duterte ginagastos dyan. Hindi pera. Maski yung mga sinasahod ng mga tinamaan ng tuloy-tuloy. Kung magpaporma, di ba, gaya ni Calida, di ba, ni Panelo, ito kandidato. Daming kandidato pong dapat mong ibasura dyan sa eleksyon. Ako, sabi ko nga po, sana wag kayo magsayang ng boto. Nasubukan nyo Di ba? Nasubukan nyo na po yung mga binoto nyo ng 2016. Nasubukan nyo Sus Marioni, sabi nga po, pag halimbawa ang pinikit nyo pa yung mata nyo riyan, ibayang kong Pilipinas, wala na. Mapapariwara na tayo pare-pareho, nadamay pa yung matitino. Di ba? Ngayon po, ilan yung kandidato? May Isko, may Leni, di ba? May Lacson, may Marcos, may Bongo, ito pa isa, Pacquiao, di ba? Sipin niyo po yan mga kababayan. Napakaswerte nito
Ika ngayon nagkaroon ng posisyon sa gobyerno, gaya ni Bato. Sabi nga po, yung Philippine National Police Chief, hindi niya pa kategorya yan, hindi ba? Kaya ngayon, tatakbo si General Elizar. Sus, Mariones. May 8 minuto pa ako. Hindi ko pa nararamdaman yung ubo ko, Christian. Okay, sige. Isipin niyo po yan. Ito, yung pagtakbo ni General Elizar. Ito, sabi nga po, delikado yung 19 million na pinagyayaban ni Bato. Kasi yung yabang niya, di ba? 19 million ang bumoto sa akin. Bakit ako magiging nuisance candidate? Na nagpail siya ng certificate of candidacy niya na bilang presidente. Na-question siya ron, hindi ba? O, na-question siya ron. Na parang hindi siya karapat-dapat maging pangulo. Pero pinakbo niya yung pangulo. Nasaktan yung kalbong senador. Bakit mo ako tatawagin na tinawag siguro. 19 million bumoto sa akin. Oh. Yun yung iniyayabang niya. 19 million. Bakit siya magiging nuisance? Sabi ko nga, napakaswerte nito mga taong to. Diba? Ang daming swerte. Basta binata ka ng presidente, panalo ka. Noong nakaraan noong 2016 election, naniniwala ako ron. Pero ngayon, bayan ko, magulo ang eleksyon ngayon. Hindi papayag si Isko na madaya. Hindi papayag si Leni, lalo si Leni Robredo na madaya. Pinatimbong niya na si Bongbong Marcos si Lacson, papayag ba? Baka pumayag. Si Pacquiao, baka pumayag. Di ba? Hindi natin alam ang laro ng politika. O baka meron pong sariling agenda si Lacson. O baka ilaban niya yung boto niya. Kasi malam niya, nakikita natin yung kanyang plataforma. No? Wala siyang Sabi niya naman, hindi siya maninira. Ano pa sisirain mo doon sa mga kalaban mo, dating sira na yan. Hindi ba? Ayun mga kababayan. Meron pa tayo mga pagkakataon na mag-isip po ng darating na eleksyon. Na ito ba mga karapat? Hirap pong i-play yung music, sir. Okay lang. Christian, no? Siguro sabi ko nga, hindi pa ako kompleto doon sa yung mixing ko, no? Medyo yung mga gadget natin. Kaya hirap din pa ako. Buti nga, hindi ako naubo. Kung si Kajik, sigurado uubuin na to. Sa susunod na Webes, kami ni Kajik Cortez sa Truth and Knowledge. No? Grupo de Gula. Tandem kami ni Kajik sa Webes. Yung po yung mga panawagan po natin sa panahon po ngayon. Aralin natin yung mga kandidato. Huwag tayo di baling maging tayo, umidulo. No? Pero maging wais tayo sa pagboto. Huwag natin gamitin yung pagiging panatiko. Kasi nakasalalay dito, kinabukasan muli ng ating bayan. Ang ibang bansa, umuunlad na Paayos na, pasulong ang ibang bansa. Tayo sabi nga ang kurap po rito, sabi niya, ito, di ba? Yung dalawang anak nitong sa Parmali, dali, di ba? Si Twinkle. Ano pa sa pangalan ng isa? Dadali, di ba? Iiska po So, ang napili lang takbuhan, Davao. Kaya pa rin back channel, no? Para makapasok ka at saka makalabas ka, Davao. Kasi siyempre sasakay ng jet. Pupunta ng Malaysia. Mainit ang investigasyon sa Parmali, hindi pa tungkol sa overpricing ng mga ng mga medical supplies. So, yun po, bayan. Iiska po. May kasabihan kasi. Kapag tatakas ka, may kasalanan ka. Ito, huli, no? Huli. May kambyong Malacanang dyan. Parte daw sila ng paghuhuli. Hindi. Ang nagtrabaho dyan, yung Senado. No? Sabi nga, kaya ang tanong bakit siya Davao? Bakit siya Davao iiska po, lalabas? Tapos meron ng jet sasakyan nila, di ba? Jet ng galing ng Singapore. Pupunta ng Kuala Lumpur. Sus Mariones. Sabi nga dito, huling-huli na no? Huling-huli mo na yung mga katarantaduan nito na sa ating
nasa gobyerno, yung lumapastangan, gumasa sa kabanang bayan. Dami nagugutom, oh. Ay, nakabayang. Okay, anong oras na ba tayo, Christian? 3 minutes pa po. Ayan, sabi ni Christian. Sige po, mga kabayan. Muli, no? Sa lahat-lahat po ng mga nakiisa. Hindi ko po nababasa yung comment nyo. No? Nakiisa, nakibahagi dito sa ating programang Pulpit de Gulat, sa kapisanan ng mga kamag-anak ng mga manggagawang migranteng Pilipino. Muli po pasasalamat po sa lahat-lahat po. Sa aming ikangay bossing, si Ma'am Pepe Neda Nicodemus. Susunod na programa dyan, yung Tinig at Pintig. Ayan. Si Cooper Kaulugan, tapos may guest po sila, si dating actress, si Janice Sorado. Ayan, no? Ayan, si Iris. Mukhang kasama na naman nila. Buo na naman yung team tandem nila ni Cooper Kaulugan. Muli mga kababayan, ito ang inyong kaibigan, Takosa, ka-shoutout, June ang Sores sabi po. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. God first, Pilipinas. Love you. Ingat. Mula sa programang May Malayang Opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpe de gulat na pagbatikos sa mga tiwali at abusadong nanunungkulan sa pamanan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Junan Sures sa kanyang programang Batikos Gulpe de Gulat.